Lumayas ka. Baka sa lamig ng kalsada, matutunan mo ang halaga ng tunay na pagbabanat ng buto. Tumama ang laptop bag ko sa putikan sa labas na may kasamang malagapak na tunog. Ang aking ama, si Rico, ay nakatayo sa may pintuan. Ang mukha niya'y kulay ube sa gitna ng hagupit ng bagyo na bumabayo sa buong Tagaytay. Sa likod niya, ang aking ina, si Tessie, ay ni hindi man nang nag-angat ng tingin mula sa kanyang cellphone. Masyado siyang abala sa pag-scroll sa Lamudi, marahil ay hinahangaan ang mga peking listing ng kondo na sinasabing na ibenta raw ng ate kong si Isabela. Hindi ako nagmakaawa. Hindi ako umiyak. Pinadbagan ko ng amputik sa katad na bag. Pagkatapos ay tiningnan ko siya at niumiti. Hindi ito isang magandang niiti. Ito ang niiti ng isang may-ari ng paupahan na napagtantong nilabag ng umuupa ang kanilang kontrata. Tinalikuran ko sila at lumakad papalayo, diretso sa rumaragasang ulan at hangin. Bago ko ikwento kung paano ko sila pinagsisi sa gabing iyon, mag-iwan ka ng komento at sabihin mo sa akin kung taga saan ka at anong oras na dyan sa'yo ngayon. Gusto kong malaman kung sino-sino ang bahagi ng ating komunidad. Karamihan sa mga tao sa gitna ng bagyo ay naghahanap ng masisilungan. Ako, naghanap ako ng signal. Minaneho ko ang aking lumang kotse, nilagpasan ang mga evacuation center, nilagpasan ang simbahan, diretso sa isang pribadong hangar malapit sa Maynila. Tinipa ko ang code sa keypad, isang sequence na akala ng mga magulang ko ay para sa gym locker ko at dahan-dahang bumukas ang mabigat na bakal na pinto. Sa loob, naroon ang aking mobile office, isang private jet. Umakyat ako sa hagdan, ipinagpag ang ulan sa aking damit at umupo sa leather na upuan ng kapitan. Ang cabin ay tahimik, amoy aircon at mamahaling katad. Binuksan ko ang laptop na kalalabas lang sa putikan. Buhay pa ang screen. Sinilip ko ang terminal na tumatakbo sa background. Habang si Rico ay sumisigaw tungkol sa halaga ng tunay na trabaho, ang aking algorithmic trading bot ay nakakumpleto ng 42 transaksyon. Net profit sa nakalipas na oras, 2 milyong piso. Hindi ako masaya. Ang kaligayahan ay isang emosyon. Ito ay data lamang. Sa loob ng 32 taon, ako ang multo sa kanilang bahay. Ang bigo, ang laging naglalaro lang sa computer, habang ang ate kong si Isabela ang bida, ang sikat na real estate agent. Tinitingnan nila ako, pero hindi nila ako nakikita. Sabi ng mga psychologist, cognitive dissonance daw ito ng mga pangkaraniwan. Kasi, binuo ng mga magulang ko ang kanilang buong pagkatao sa isang simpleng kasinungalingan. Si Isabela ang panalo at ako ang talunan. Iyon ang pundasyon ng kanilang realidad. Kung aaminin nilang matagumpay ako na ang mga laro ko sa computer ay high-frequency fintech algorithms pala, guguho ang mundo nila. Nangangahulugan iyon na mali sila. Nangangahulugan iyon na ang kanilang malaking puhunan sa pera at emosyon kay Isabela ay nasayang lang. Para protektahan ang kanilang mga ego, literal na tinatanggihan ng kanilang mga utak ang ebidensya. Hindi nila binaliwala ang tagumpay ko dahil hindi ito nakikita. Pinaliwala nila ito dahil ang pag-amin dito ay wawasak sa kanila. Kailangan nilang maging maliit ako para maramdaman nilang malaki sila. Kaya, hinayaan ko sila. Ginanapan ko ang papel na ibinigay nila sa akin, ang walang pera at naghihirap na anak na nakatira sa bodega. Pero bawat buwan sa loob ng 5 taon, nag-set up ako ng isang shell company, ang Sierra Madre Ventures. Ang kumpanyang iyon ay nagbabayad ng consulting fee na 250,000 piso sa business account ng aking ama. Akala nila, suwerteng retainer iyon mula sa isang lumang kliyente. Ako yon. Ako ang tanging dahilan kung bakit nababayaran nila ang mortgage sa bahay na kalalabas ko lang. Ako ang tanging dahilan kung bakit may pang-lease si Isabela sa kanyang Land Cruiser. Nabubuhay sila sa isang subscription sa aking konsensya at hindi man lang nila alam. Tiningnan ko ang bank transfer na nakaschedule para bukas ng umaga. Asset freeze. Tinipa ko ang command at pinindot ang enter. Naging pula ang status bar. Transfer cancelled.
Sumandal ako sa upuan. Ang katahimikan sa hangar ay mabigat. Parang biglang pagbaba ng air pressure bago dumating ang isang buhawi. Gusto nilang matutunan ko ang halaga ng pera. Sige, isinara ko ang laptop. Unang aralin. Na yon na magsisimula. Makalipas ang 2 linggo, pinapanood ko ang pagsikat ng araw sa BGC mula sa balkonahe ng Presidential Suite ng The Azure Tower. Hindi ko ginagamit ang pangalan ko. Ang reservation ay nasa ilalim ng isang holding company. Para sa mga staff, isa lang akong tahimik na consultant na malaki mag-tip at ayaw magpa-housekeeping. Para sa mundo, isa akong multo. Pero para sa pamilya ko, bigla akong naging kriminal. Ang cellphone ko, na naka-silent sa loob ng 14 na araw, ay nagvi-vibrate sa ibabaw ng marble countertop. Hindi ito tawag. Isa itong sunod-sunod na mensahe. Kinuha ko ito at binasa ang thread. Para itong isang case study sa panic. Nagsimula ito 3 araw pagkatapos kong umalis. Yon ang araw na karaniwang pumapasok ang transfer mula sa Sierra Madre Ventures sa account ng tatay ko. Nag-text ang nanay ko. Celeste, kinalaw mo ba ang wifi bago ka umalis? Nagluloko ang mga business account. Sagutin mo ako. Sinusubukan ng tatay mo na magbayad sa mga supplier at ang system ay nagpapakita ng insufficient funds. Anong ginawa mo sa server? Huminga ako ng malalim at uminom ng kape. Maayos ang server. Ang subsidy ang nawala. Pagsapit ng 7 araw, ang tono ay nagbago mula sa inis patungo sa akusasyon. Sumulat ang tatay ko. Alam naming hinak mo ang mga account. Yun lang ang tanging paliwanag. Ibalik mo ang pera o tatawag ako ng pulis. Akala mo ba laro ito? Umiiyak si Isabela dahil late ang commission check niya at hindi namin siya matulungan dahil may gumulo sa liquidity namin. Napatawa talaga ako doon. Isang tuyo at maikling tawa. Talagang naniniwala silang hinahack ko sila. Hindi kayang iproseso ng utak nila ang alternatibo. Sa kanilang kwento, si Rico ay isang construction mogul at ako ang bigo na walang alam sa teknolohiya. Mas madali para sa kanila na maniwala na bigla akong naging master cybercriminal kaysa aminin na nabubuhay sila sa aking limos sa loob ng kalahating dekada. At nariyan pa ang kasinungalingan tungkol kay Isabela. Late ang commission check. Binuksan ko ang database ng multiple listing service sa aking tablet. 6 na buwan nang walang nabebentang unit si Isabela. Walang darating na commission check. Nalulunod siya sa bayarin sa lease para sa isang mamahaling sasakyan na hindi niya kayang bayaran at sa utang sa credit card mula sa pagpapakitang tao sa Instagram. Hindi siya umiiyak dahil sa isang banking glitch. Umiiyak siya dahil ang bangko ni nanay at tatay ay na-foreclose na at hindi niya alam kung bakit. Hindi ako sumagot. Hindi ko ipinagtanggol ang aking sarili. Pinanood ko lang ang kanilang desperasyon na mag-transform sa isang pampublikong palabas. Ang aking ina, nang mapagtantong hindi gumagana ang mga pribadong banta, ay dinala ang kanyang palabas sa entablado. Pinuksan ko ang Facebook. Naroon, nakapost 2 oras na ang nakalipas. Isang larawan ni Tessie at Isabela na nag-cheers ng champagne mula sa 1 taon na ang nakalipas, mukhang masaya at puno ng filter. Ang caption? Nakakadurog ng puso kapag inalagaan mo ang isang anak, binigyan sila ng tahanan, at bigla ka na lang kakagatin sa kamay na nagpapakain sa kanila. Ang mga ahas sa damuhan ay lumalabas din sa huli. Ipinagdarasal ko na mahanap ng aking suwail na anak si Jesus at ang kanyang konsensya. 74 na likes. 30 komento mula sa kanyang mga amiga sa Mahjong Club na nagsasabing, "Be strong, kumare," at "Walang utang na loob ang ibang mga anak na yon." Ito ay isang masterclass sa pagkontrol ng narrative. Pampublikong ipinapahiya niya ako sa pagkagat sa kamay na nagpapakain, habang pribadong nagpapanik sa pagte-text sa akin dahil huminto na ang kamay ko sa pagpapakain sa kanila. Ang pagiging ipokrita ay hindi nakakagulat. Iyon ang istruktura. Ibinaba ko ang telepono.
Karamihan sa mga tao ay mararamdaman ang pagnanais na magkomento, i-post ang mga resibo, isigaw ang katotohanan sa comment section at sunugin ang buong palabas, doon mismo. Pero hindi ko ginawa. Ang galit ay isang pabagubagong kalakal. Kung gagastusin mo ito ng paunti-unti, nawawalan ito ng halaga. Kailangan mo itong ipunin, patubuin, at i-invest kung saan ito magbibigay ng pinakamataas na balik. Ang isang Facebook comment war ay isang low-yield investment. Mayroon akong mas malaking plano. Binuksan ko ang aking laptop at bumuo ng isang email sa nag-iisang tao sa aking pamilya na hindi delusyonal, ang pinsan kong si Ryan. Siya ay isang forensic accountant sa Makati. Ang boring na pinsan na kinukutsa ni Tita Tessie dahil hindi siya nagmamaneho ng mamahaling sasakyan. Subject: Audit Request. Ryan, pilaman kung tingnan mo ang mga libro. Hindi lang ang negosyo, lahat. Bibilhin ko ang utang nila, pero kailangan kong malaman kung ano talaga ang binibili ko. I-invoice mo sa akin ang standard rate mo plus 50% para mabilis. Pinindot ko ang send. Gusto nilang akusahan ako ng hacking. Sige, hindi ko sila ihahack. I-audit ko sila. At kukunin ko ang lahat. Ang forensic accounting ay parang autopsy lang para sa pera. Bubuksan mo ang ledger at titingnan kung ano talaga ang pumatay sa pasyente. Si Ryan ay nakaupo sa tapat ko sa living area. Mukha siyang hindi bagay sa karangyaan. Hawak ang kanyang lumang briefcase na parang kalasag. Siya ang pinsan na tinawag ni Tita Tessie na boring dahil nagtrabaho siya sa BIR ng 5 taon bago naging private. Hindi niya alam ang tungkol sa pera ko hanggang 10 minuto na ang nakalipas. Ipinakita ko sa kanya ang isang tablet na nagpapakita ng aking liquid assets. Nabulunan siya sa kanyang tubig. Celeste, bulong niya habang nag-i-scroll sa portfolio. Ito, institutional money to. Isa kang whale. Isa akong multo, pagtatama ko. At kailangan kitang multuhin ang mga magulang ko. Ibinigay ko sa kanya ang mga access key sa mga server ng Sierra Madre Ventures, ang shell company na ginamit ko para magpadala ng pera sa kanila. Pero may ibinigay pa ako sa kanya. Ang pahintulot na maghalongkat sa mga pampublikong talaan at mga ulat ng kredito na nauugnay sa LLC ng aking ama. Gusto kong malaman kung bakit, sabi ko, habang sinasalinan siya ng sparkling water. Nagpapadala ako sa kanila ng 3 milyong piso kada taon, tax-free. Ang pensyon ni Itay mula sa construction ay isa pang halos kalahating milyon. Sinasabi ni Isabela na nakakabenta siya ng mga milyon-milyong halaga ng ari-arian. Bakit nandulot ng gulo ang asset freeze sa loob lang ng 3 araw? Dapat meron silang reserba. Inayos ni Ryan ang kanyang salamin. Ang pagkagulat ay nawawala na. Napalitan ng focus ng isang manganggaso. Ito ang kanyang mundo. Bigyan mo ako ng 48 oras, sabi niya. Meron tang 24 habang si Ryan ay sumisid sa digital paper trail. Ako naman ay nagtrabaho sa pisikal. Nagbukas ako ng bagong file sa aking laptop. Hindi ako nagbukas bilang si Celeste, ang itinakwil na anak. Nagbukas ako bilang managing director ng North Peak Holdings, ang anonymous na trust na bumili ng non-performing notes sa mortgage ng aking mga magulang, 6 na buwan na ang nakalipas. Masaya ang bangko na maibenta ang peligrosong utang. Wala silang pakialam kung sino ang bumili. Gusto lang nila ng cash. Nakatanggap ang mga magulang ko ng sulat na nagsasabing ang kanilang mortgage ay naibenta na sa isang bagong servicer. Malamang itinapon nila ito sa basura nang hindi binabasa. Iniisip na isa lang itong administratibong abiso. Hindi nila alam na ang bagong servicer ay ang anak na nakatira sa kanilang bodega. Binili ko ang utang bilang insurance, isang safety net para mapanatili ang bubong sa kanilang mga ulo kung sakaling lumala muli ang pagsusugal ni Itay. Ngayon, ito na ang aking bala. Tunipa ko ang header. Notice of default and intent to accelerate. Kumurap-kurap ang cursor. Sa loob ng maraming taon,
Takot na takot ako sa boses ng aking ama. Ang paraan ng paglakas nito kapag galit siya. Ang paraan niya para iparamdam sa akin na napakaliit ko sa pamamagitan lang ng pagtingin sa aking sapatos. Ngunit habang tinitingnan ang legal na dokumento, naglaho ang takot. Sa mata ng batas, hindi siya isang nakakatakot na patriarka. Siya ay isang distressed borrower. At ako ang secured creditor. Ang mga relasyon ay magulo. Ang mga kontrata ay absoluto. Binuo ko ang mga tuntunin. Hindi sila nakapagbayad sa unang araw ng buwan dahil hindi ko ipinadala ang pera para dito. Ayon sa kasunduan sa pautang, sila ngayon ay nasa default. Nagdagdag ako ng isang clause na humihiling ng buong inspeksyon ng collateral. Ibig sabihin, may legal akong karapatan na pumasok sa bahay upang suriin ang asset. Ipinrint ko ang dokumento. Ang ugong ng printer ay isang ritmikong mechanical na tunog na mas nakakakalma kaysa sa anumang oyayi. Nag-angat ang tingin si Ryan mula sa kanyang laptop. Maputla ang kanyang mukha. Celeste, sabi niya, ang boses ay mahigpit. Kailangan mong makita to. Ano yun? Nagsusugal na naman ba si Itay? Hindi, sabi ni Ryan. Mas malala. Hindi lang ito mismanagement. Malikhain. Iniharap niya ang kanyang screen sa akin. Sinundan ko ang mga bayad mula sa Sierra Madre. Akala mo napupunta sa mortgage? Hindi. 2 taon nang hindi nagbabayad ng prinsipo si Itay sa bahay. Interest lang ang binabayaran niya para hindi siya kulitin ng bangko. Kung gayon, saan napunta ang pera ko? Tanong ko, ang boses ko'y bumaba sa isang mapanganib na antas. Itinuro ni Ryan ang isang serye ng mga transfer. Sa isang styling agency sa Manila, sa isang reputation management firm, sa isang leasing company para sa isang Land Cruiser. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa likod ng salamin. Kinagastos nila ang pera mo para i-stage ang career ni Isabela. Binibili nila siya ng mga pekeng parangal. Nagbabayad sila para sa mga bot farm para i-like ang kanyang mga posts sa Instagram. Celeste, hindi lang sila walang pera. Ini-invest nila lahat ng binigay mo sa isang Ponzi scheme na tinatawag na Tagumpay ni Isabela. Tiningnan ko ang mga numero. Isa itong pabrika ng kasinungalingan na pinapagana ng aking pagod. Magpatuloy ka sa paghuhukay, sabi ko. Gusto ko ang kill shot. Nag-atubili si Ryan. May isa pa. Isang withdrawal mula sa isang account na hindi ko nakilala. Isang custodial account. May pangalan mo sa orihinal na papeles mula kay Lola. Nanlamig ang dugo ko. Ang college fund mula kay Lola. Hindi ko yun ginalaw. Nakalimutan ko nang meron pala yun. Magkano? 1,500,000 piso, sabi ni Ryan. Winidraw 3 linggo na ang nakalipas. Nanginginig ang pirma. At saan napunta? Nag-click si Ryan ng isang file. Ito ang magpapadala sa isang tao sa kulungan, sa isang private settlement account, sabi ni Ryan. Iniharap ang screen para makita ko ang mga detalye ng wire transfer. Beneficiary, The Santos Family Trust. Kumunot ang noo ko. Sino ang mga Santos? Hindi ko rin alam, sabi ni Ryan, naglabas ng bagong dokumento. Kaya, tiningnan ko ang mga closed listings ni Isabela. Ang mga Santos ay bumili ng kondo mula sa kanya 6 na buwan na ang nakalipas. Isang luxury flip sa BGC. 2 linggo pagkatapos ng closing, nagbanta silang magdemanda. Hindi lang para sa refund. Pupunta sila sa Real Estate Commission para bawiin ang lisensya ni Isabela dahil sa fraud. Fraud? Ibinenta niya sa kanila ang isang unit na may aktibong structural water damage. Sabi ni Ryan, ang boses niya ay nanginginig sa bigat ng kanyang nakikita. Alam niya tungkol dito. May inspection report mula sa isang nakaraang buyer na itinago niya. Itinago niya ito para maisara ang deal at makuha ang kanyang komisyon. Ang larawan ay biglang luminaw na parang isang high-resolution na imahe. Hindi lang nabigo si Isabela, nandaraya siya. Gumawa siya ng real estate fraud para mapanatili ang imahe ng pagiging isang top producer.
At nang mahuli siya, hindi niya hinarap ang mga kahihinatnan. Nagsumbong siya kay Mommy. At si Mommy ay walang cash para piyansahan siya dahil na-freeze ko na ang Sierra Madre account. Kaya ginawa ni Tessie ang tanging naiisip niya. Pineke niya ang aking pirma sa isang dormant custodial account, pera na iniwan ng aking lola para sa aking edukasyon, at ginamit ito para pambayad tahimik sa mga santos. Ninakaw nila ang aking mana para suhulan ng isang pamilya, para manahimik, lahat, para protektahan ang peking karera ni Isabela. Tinanggal ni Ryan ang kanyang salamin at kinusot ang kanyang mga mata. Mukha siyang nasusuka. Celeste, ito, felony ito, identity theft, wire fraud, grand larceny. Kung ire-report mo to, makukulong ang nanay mo. Mawawalan ng lisensya si Isabela habang buhay. Tumingin siya sa akin, inaasahan ng pagsabog. Inaasahan niyang sisigaw ako, iiyak, ibabato ang mamahaling plorera sa mesa. Iyon ang ginagawa ng mga tao kapag napagtanto nilang ang sarili nilang ina ay isinakripisyo sila sa altar ng ego ng kanilang kapatid. Ngunit hindi ako nakaramdam ng galit. Naramdaman ko ang isang kakaibang malamig na katahimikan na bumabalot sa akin. Ito ang pakiramdam ng isang komplikadong equation na sa wakas ay nagbalanse sa zero. Tiningnan ko ang numero sa screen. 1,500,000 piso. Sa corporate world, mayroon kaming termino para dito. Tinatawag itong termination fee. Kung gusto mong sirain ang isang kontrata ng maaga, magbabayad ka ng penalty. Magsusulat ka ng tseke para matunaw ang obligasyon. Masakit bayaran ito. Ngunit kapag na-clear na ang check, legal ka ng malaya. Lalayo ka. Wala ng mga pulong. Wala ng pananagutan. Sa loob ng 32 taon, nagbabayad ako ng emosyonal na buwis para maging bahagi ng pamilyang ito. Nagbayad ako gamit ang aking self-esteem. Nagbayad ako gamit ang aking katahimikan. Nagbayad ako gamit ang mga lihim na bunang transfer. Ngunit ito, ang pagnanahaw na ito ang huling invoice. Ito ang silent tax, mahina kong sabi. Tumingin si Ryan. Ano? Ang buwis ng scapegoat, sabi ko, nakatitig sa peking pirma sa screen. Kumuha sila ng 1,500,000. Malaking pera yon. Pero isipin mo kung ano ang binibili ko gamit yan, Ryan. Tumayo ako at lumakad papunta sa bintana. Tinitingnan ang mga gusali sa labas. Kung magbabayad ako ng abogado para alisin sila sa buhay ko, ganito rin kalaki ang gagastusin ko. Kung magbabayad ako ng therapist para tulungan akong itigil ang paghahanap ng kanilang validation, ganito rin kalaki. Iniligtas lang nila ako sa abala. Sila na mismo ang nagproseso ng transaksyon. Humarap ako sa kanya. Hindi sila nagnakaw sa akin. Binigyan nila ako ng resibo. Isang resibo na nagsasabing wala na akong utang sa kanila kailanman. Hindi isang tawag sa telepono. Hindi isang Christmas card. Hindi isang segundo ng aking oras. So, hindi mo tatawagan ng pulis? Tanong ni Ryan. Hindi, sabi ko. Ang pulis ay para sa mga kriminal. Ang mga magulang ko ay hindi kriminal. Sila ay masamang investments lang. Kinuha ko ang leather binder na naglalaman ng foreclosure notice at ng audit report. Idinagdag ko ang printout ng wire fraud sa tumpok. Hindi ko sila ipapakulong, Ryan. Masyadong madali yon. Sa kulungan, mayroon silang 3 beses na pagkain sa isang araw at magagawa nilang maging biktima. Sasabihin nila sa lahat kung paano sila ipinakulong ng kanilang malupit na anak. Isinara ko ang binder. Ang tunog ay umalingaw-ngaw na parang putok ng baril sa tahimik na suite. Gagawin ko ang isang bagay na mas malala. Ituturing ko sila ng eksakto kung paano nila ako itinuring, bilang isang business transaction na nag-expire na. Tiningnan ko ang aking relo. 5:00 ng hapon. Iligpit mo na ang mga gamit, sabi ko. Kakapadala ko lang sa kanila ng imbitasyon para sa hapunan sa Lasima. Sinabi ko sa kanila na mayroon akong proposal para ayusin ang kanilang cash flow problem. Mukhang natakot si Ryan.
Papakainin mo sila? Hindi, sabi ko. Papunta sa pinto. Iyaharap ko sa kanilang singil. Ang La Cima ay ang uri ng lugar kung saan ang mga menu ay walang presyo at ang hangin ay amoy mamahaling kahoy at Wagyu beef. Dito kumakain ang mga tunay na makapangyarihan sa Maynila. Dumating ako 10 minuto ng maaga. Nag-order ako ng sparkling water na may lime. Umupo ako na nakatalikod sa pader. Ang leather binder ay nakapatong sa mesa na parang isang nakakargang armas. Dumating sila 15 minuto ng huli. Isang power move. O iyon ang akala nila. Unang pumasok si Rico, nakapamewang, suot ang kanyang business negotiation blazer. Sumunod si Tessie, iniskan ang silid para makita kung sino ang nanonood sa kanyang pagpasok. At sa likuran nila ay si Isabela. Nakasuot siya ng isang cream-colored cashmere coat na alam kong hindi niya kayang bilhin. Habang umuupo siya, nakita ko ang puting tag na maingat na nakatago sa loob ng manggas. Plano niyang isauli ito bukas. Umupo sila sa booth. Hindi sila mukhang takot. Mukha silang mayabang. Akala nila nandoon ako para sumuko. Sa isip nila, ako ang anak na nagtantrum, nalamigan, at napagtantong hindi ako mabubuhay nang wala sila. Akala nila ang proposal na binanggit ko ay isang pagsusumamo para sa kapatawaran. Aba, sabi ni Rico, kinuha ang listahan ng alak nang hindi tumitingin sa akin. Mukhang natahuhan ka na rin. Sumenya siya sa sommelier. Isang bote ng 215 Cabernet at magsisimula kami sa Seafood Tower. Tumingin siya sa akin, may ngiti sa kanyang mga labi. Huwag kang mag-alala, Celeste. Handa kaming maging mas nakatatanda dito. Alam naming naging emosyonal ka. Ganyan talaga kapag sa kotse ka na nakatira. Sumingit si Tessie. Ang boses niya'y puno ng pekeng kabaitan ng isang madasalen. Handa namin kalimutan ang gulong idinulot mo sa mga business account, anak. Ibigay mo nang sa tatay mo ang mga bagong password. Humingi ka ng tawad sa ate mo sa stress na idinulot mo sa kanya at pwede ka nang umuwi. Nandoon pa rin ang bodega. Hindi nagsalita si Isabela. Masama lang siyang tumingin sa akin, tinitingnan ang kanyang telepono. Marahil ay naghihintay ng notification na pumasok na ang kanyang komisyon para mabayaran niya ang quote. Hindi ako nagsalita. Pinanood ko lang silang mag-order. Umabot sila ng 20,000 piso sa mga appetizer pa lang. Kumakain sila ng utang. Umaasa sa isang bailout na hindi naman umiiral. Nang sa wakas, ay alisin na ng waiter ang mga plato. Sumandal si Rico, nagpapalipas. Sige na, sabi niya. Anong proposal mo? At bilisan mo. May mga showing si Isabela bukas. Uminom ako ng tubig. Ibinaba ko ang baso. Ang proposal ko, sabi ko, ang boses ko'y mahinahon, pantay at walang anumang init, ay isang timeline. Inilipat ko ang leather binder sa ibabaw ng mesa. Kumunot ang noo ni Rico. Binuksan niya ito. Ang unang pahina ay hindi isang panhingi ng tawad. Ito ang Notice of Default and Intent to Accelerate. Ito ang legal na dokumento na nagpapaalam sa kanya na ang North Peak Holdings, ang aking trust, ay sinisingil na ang buong utang kaagad. Ano to? Tumawa si Rico, isang nerbiyosong tawa. North Peak? Ang mortgage ko ay nasa bangko. Kanokohan to? Ilipat mo ang pahina, sabi ko. Inilipat niya ito. Ang pangalawang dokumento ay ang Forensic Audit Report. Ipinakita nito ang wire transfer ng 1,500,000 piso mula sa custodial account ng aking lola papunta sa Santos Family Trust. Naka-highlight ito ng dilaw. Napasingap si Tessie. Napahawak siya sa kanyang bibig. Nakilala niya ang account number. At ang susunod, sabi ko. Inilipat ni Rico ang pahina. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pula patungo sa isang nakakatakot na kulay abo. Ito ang aking 2024 na income tax return. Ang linya para sa adjusted gross income ay biniluga ng pulang tinta. 900
at 50 milyong piso. Ang katahimikang bumalot sa mesa ay absoluto. Ito ang tunog ng pagkawalaan ng hangin sa isang silid. Tila naglaho ang ugong ng restaurant. Sumilip si Isabela para tingnan ang numero. Ang kanyang mga mata ay nanlaki hanggang sa akala ko'y puputok na. Ikaw, nauutal na sabi ni Rico. Ikaw, peking-peke to. Naka-file yan sa BIR, sabi ko. Hindi tulad ng mga business expenses ninyo. Lumapit ako. Hindi ko itinaas ang aking boses. Hindi ko kailangan. Sa loob ng 2 linggo, inaakusahan ninyo ako ng pag-hack sa inyong mga account. Sinabi ninyo sa lahat na sinabutahe ko ang inyong kabuhayan. Mali kayo. Itinuro ko ang binder. Hindi ko hinak ang account ninyo, Itay. Ako ang account ninyo. Bawat bayad sa mortgage, bawat bayad sa lease para sa kotse ni Isabela, bawat swerteng consulting fee. Ako yon. Yon ang aking limos na nagpapanatili sa inyong nakalutang dahil hindi kayo kayang kumita ng tunay na yaman. Tumingin ako kay Tessie. Nanginginig siya. At ikaw? Sabi ko. Yanakaw mo ang aking mana para pagtakpan ng pandarayan ni Isabela. Felony yan, inay. Grand larceny. Pwede kitang ipakulong ngayong gabi sa isang tawag lang. Nagsimulang umiyak si Tessie. Celeste, parang awa mo na. Pamilya tayo. Hindi, sabi ko. Hindi tayo pamilya. Hindi nagnanakaw ang pamilya. Ang mga parasito ang nagnanakaw. At kalilinis ko lang ng bahay. Tumayo ako. Ang kilos ay matalas, pinal. Mayroon kayong 30 araw para lisanin ang property. Pag-aari na ito ng North Peak Holdings ngayon na nangangahulugang pag-aari ko na. Kung hindi kayo aalis sa unang araw ng buwan, ang sheriff ang mag-aalis sa inyo. Celeste! Sigaw ni Isabela, hinawakan ng braso ko. Hindi mo pwedeng gawin to. May reputasyon ako sa bayang to. Inalis ko ang braso ko na parang may sakit siya. Wala kang reputasyon, Isabela. Mayroon kang utang. At tapos na ako magbayad para dyan. Kumuha ako ng isang 5,000 pisong papel mula sa aking pitaka at ibinagsak ito sa mesa sa tabi ng aking hindi nagalaw na tubig. Para yan sa tubig ko at sa tip, sabi ko. Tiningnan ko silang tatlo sa huling pagkakataon. Ang seafood tower, ang mamahaling alak, ang nakalulunod na utang, ang mga kasinungalingan. Mukha silang maliliit, mukha silang mga estranghero. Enjoy the dinner, sabi ko. Kayo ang magbabayad niyan. Lumabas ako ng restaurant at pumasok sa malamig na hangin ng gabi. Hindi ako lumingon. Hindi ko kailangang makita silang magpanik kapag dumating na ang bill. Alam na alam ko na kung ano ang itsura ng pagkabangkarot. Ang pagbagsak ay hindi nangyari ng sabay-sabay. Ito ay isang mabagal, gumigiling na pagguho tulad ng isang glacier na nahuhulog sa dagat. Nag-file si Isabela ng Chapter 7 bankruptcy 3 linggo pagkatapos. Sinubukan niyang itago ito, ngunit sa isang lugar tulad ng Maynila, ang pagkabangkarote ay kasing publiko na isang billboard. Ang Land Cruiser ay hinatak mula sa driveway ng bahay na tinitirhan niya. Ang luxury real estate agent ay biglang nagmamaneho ng isang 10 taong gulang na Honda Civic at nagtatrabaho bilang receptionist sa isang resort. Ang mga magulang ko ay lumipat sa isang 2-bedroom rental condo sa gilid ng lungsod. Hindi naman masamang lugar, sapat lang. Ngunit para sa mga taong binuo ang kanilang buong pagkakakilanlan sa pagpapakitang mayaman, ang sapat lang ay isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Hindi ako nanatili para manood. Hindi ako dumaan para mang-asar. Bumili ako ng isang rest house sa kabundukan ng Batangas. Malawak na lupain ng mga puno at katahimikan na mararating lamang sa pamamagitan ng isang pribadong kalsada na pinapanatili kong malinis. Nagpakabit ako ng dedicated fiber optic line, nagtayo ng server room sa basement, at inayos ang aking desk na nakaharap sa bulkan. Tahimik dito, ang uri ng katahimikan na umaalingaw-ngaw sa iyong mga tainga. Ang telepono ko ay umiilaw pa rin minsan dahil sa mga blocked voicemail. Hindi ko pinakikinggan. Hindi ko kailangang malaman kung galit sila o nagsisisi o nagmamakaawa. Maraming tao ang nagtatanong sa akin
kung bakit hindi ko sinubukang ayusin sila. Bakit, pagkatapos kong manalo, hindi ko ginamit ang aking pera para pilitin silang mag-therapy o bayaran ang kanilang mga utang sa kondisyon na tratuhin nila ako ng mas mabuti. Ito ay bumababa sa isang konsepto na tinatawag kong ang vacuum ng validation. Kasi, napagtanto ko na hindi mo mapupuno ang isang tasa na ayaw magpabawas ng laman. Ang mga magulang ko ay desididong hindi ako intindihin. Ang kanilang buong pananaw sa mundo ay nangangailangan na ako ang biko para maramdaman nilang matagumpay sila. Kung iniligtas ko sila, kahit na may mga kondisyon, pinatunayan ko lang ang kanilang delusion. Pinatunayan ko lang na hinahanap ko pa rin ang kanilang pag-apruba. Ang tanging paraan para manalo ay ang alisin ang aking sarili ng tuluyan. Upang lumikha ng isang vacuum kung saan dating naroon ang aking presensya. Kapag huminto ka sa pakikipagtalo, pagpapaliwanag at pagbabayad, pinipilit mo ang mga tao na umupo sa katahimikan ng kanilang sariling mga pagpili. Ang katahimikang iyon ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Ang kawalan na iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang pasensya. Ang aking paghihiganti ay hindi ang foreclosure. Hindi ito ang bill sa hapunan. Ang aking paghihiganti ay ang tanawing ito. Tumingin ako sa bintana. Ang ambon ay muling bumabagsak, makapal at mabigat, binabalot ang mundo sa puti. Tinatakpan nito ang mga bakas, ang mga kalsada, ang ingay. Binubura nito ang lahat hanggang sa wala nang matira, kundi ang malinis at matalas na mga linya ng kabundukan. Bumalik ako sa aking mga monitor. Ang mga trading algorithm ay tumatakbo ng maayos. Mga berdeng numero na dumadaloy sa mga itim na screen na parang digital na ulan. Hindi ako masaya. Ang kaligayahan ay panandalian. Naramdaman kong malinis ako. Kung nakikinig ka pa rin, gusto kong marinig mo to. Itigil mo na ang pakikipagtalo sa mga taong desididong hindi ka intindihin. Itigil mo na ang pagsubok na bilhin ang respeto mula sa mga taong ang pinahahalagahan lang ay ang iyong pakinabang. Kunin mo ang iyong lakas, ang iyong mga kakayahan, at magtayo ka ng sarili mong imperyo sa dilim. Hayaan mo silang pagtawanan ang iyong mga laro sa computer. Hayaan mo silang maliitin ka. Dahil ang pinakatahimik na tao sa silid ay karaniwang siyang may hawak na mga susi sa kaharian.